Shalom Alaikum mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpalang araw ng Sabado sa ating lahat. At nandito naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So binabati natin yung mga regular nating nakakasama palagi, si Brother Joseph John Quijano, si Kuya Romy Nunez, si Mystery of Faith, Iglesia Catholic, at marami pang iba, si Pablo, at yung iba pa nating kapwa Katoliko na from time to time ay dumadaan sa atin. So sa umagang ito, bago tayo magbasa ng Ebanghelyo ng Panginoon, tayo po muna ay saglit na manalangin, mga kapatid. In the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. I praise you and thank you, Lord, for your goodness and mercy for us, for waking us, for giving us another new life, another day, another opportunity, another blessings. Thank you for this last week, that for keeping us safe and sound, for giving us good health, for providing us our needs, for every blessings that we receive from you. We thank you and we praise you for your goodness and mercy. We ask forgiveness of all our sins, our words, actions, and thoughts, and our sin of omission and our sin of commission. We entrust you this day as we read your word. Speak to us and bless us and make our hearts be like a fertile soil that will receive your word, and let your word grow in us. It will have more fruit and a bit more abundant harvest when time comes. And we entrust you and we are claiming your word in 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, that for the weapon of our battle are not of flesh but are enormously powerful and capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. Yes, Lord, we entrust to you. Let thy Holy Spirit speak to us as we study and contemplate your word. In Jesus' name, we praise you and we give you glory and praise. In Jesus' name, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. Si Kuya Romy. Tapos na ako magkape, Kuya Romy. Kape, kausapin ang Panginoon everyday, sabi ni Kuya Romy Nunez. Yan. So, shalom. At ngayon ay patuloy natin na ipanalangin yung conclave na as far as we know is magaganap ngayong May 7. Ayun, nasabi. May 7 daw, mga kapatid. Yes. Okay. So, ngayon po ay babasahin natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Maring sa ibang parte ng mundo ay mauuna tayo ng pagbasa sa kanila. Sa US, mas ahead tayo sa kanila ng isang araw yata. So, the Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. John chapter 14 verses 6 to 14. Glory to you, Lord. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you know me, then you will also know my Father. From now on, you do know him and have seen him. Philip said to him, Master, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus said to him, Have I been with you for so long a time, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, Show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works.
believe me that I am in the Father, and the Father is in me. Or else, believe because of the works themselves. Amen, amen. I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than these. Because I am going to the Father, and whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything of me in my name, I will do it. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan. So, kung bakit ganito ang ating ebanghelyo ngayon, it is because ay kapiyastahan ni San Felipe at saka kapiyastahan ni San Felipe at saka ni Saint James the Apostles. That is why the Gospel of today is na-mention si San Felipe at si James the Apostles. So yon, happy fiesta sa mga taga patron nila sa kanilang mga parokya, si San Felipe at saka si Saint James the Apostles. Okay. So kung titingnan natin mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay kung nasusubaybayan nyo ako, ay talagang nagkakaroon ng interconnectivity yung ating mga discussion, ang ating pagbabahagi sa abot nating ating magkakaya, mga kapatid. So, sa ngayon, ang verse 6, alam natin, itong John chapter 13, verse 6 ay isa sa pinaka-famous na verse na memorize ng mga separated brethren natin. Ewan ko lang sa ating mga Katoliko kung memorize ito. Kasi sa atin, hindi natin masyado minimemorize, although it is very familiar for us Catholics yung itong mga pahina or passages ng ating mga Biblia. Okay, so ang sabi dito sa John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, kung titingnan natin na itong sinasabi ng Panginoon na I am, isa-isahin natin yung I am the way, I am the truth, I am the life. So, siya yung daan. Yung I am, hindi lamang ito yung sinabi niya yung I am na ito, yung tatlo na I am na ito. Di ba sinabi niya rin doon sa John 11:25, sabi niya, I am the resurrection and the life. And then sa John chapter 10, sinabi niya, I am the good shepherd. Then doon sa John chapter 10 din, doon sa John chapter 10, sinabi niya, I am the gate. Okay, sabi niya. So, and then doon sa John chapter 8, sinabi niya, before Abraham was, I am. So, itong pagpapakilala ng Panginoong Hesukristo na I am, kung ang mga Hudyo ang nakikinig, mga kapatid, it is very clear for them na ang Panginoong Hesukristo ay ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Kung ang mga Hudyo ang nakikinig, mga kapatid. So that is why, kung titingnan natin yung John chapter 8, makikita natin doon na noong sinabi niya ang katagang I am, ay babatuhin siya ng mga Hudyo. Kasi naintindihan nila, kung subukan yung basahin yung buo yung buong John chapter 8. Huwag kayong pumayag na ang babasahin lamang ninyo yung verse 40. So isang trick yun, isang pandaraya yun. Kailangan basahin nyo ng buo yung John chapter 8. Makikita natin doon na
ang Panginoon Kristo ay babatuhin siya ng mga Hudyo sapagkat ipinapakilala niya at ipinapantay niya yung kanyang sarili sa Diyos. So kaya siya babatuhin. Kasi that is blasphemy, pamumusong. Makikita natin doon, ang sinabi doon ng Panginoon Kristo, especially doon sa John chapter 8, verse 58, sabi niya, before Abraham was, I am. So, ang pagsabi ng Panginoon Kristo na I am, ay pinapakilala niya ang kanyang sarili, nakapantay siya ng Ama, mga kapatid. So, yan din yung binabanggit natin kahapon, na ang Panginoong Kristo, ang sinasabi doon sa ating binasa kahapon, sa ating diniscuss kahapon, doon sa John chapter 1, verse 1 to 3, and then verse 14, and then nirelate natin doon sa Genesis chapter 1 verse 26 at saka doon sa Genesis chapter 11 verse 7 na sinasabi natin doon na talagang ang Panginoon Kristo ay kapantay ng Ama sapagkat sinasabi doon sa John chapter 1 na verse 1 to 3 sinasabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ang salita ay Diyos. He, pronoun na He was with God in the beginning. And without Him, another pronoun na Him, and without Him, refers to our Lord Jesus Christ, nothing is created. And then sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. So makikita natin na ipinapakilala ng Panginoon Kristo ang kanyang sarili bilang Diyos. Kapantay ng Diyos, kaya nga babatuhin siya ng mga Hudyo. Kaya nga itong John chapter 14 na ito, kung nagsasalita siya sa mga Hudyo, ay maintindihan ng mga Hudyo na inaangkin niya na siya yung I am. Alam natin mga kapatid, na ang I am ay iyan isa sa mga titulo or the title that was revealed to Moses nung suguin siya, prior siya suguin doon sa harapan ng Pharaoh, mga kapatid. Makikita natin yan doon sa Exodus chapter 3 verses 14 to 15. Kaya, so inuna natin yung I am, mga kapatid, na ipinapakilala ng Panginoon sa Kristo consistently that He is the I am. Yung sabi dito, sa Exodus chapter 3 verse 14 to 15. Verse 13, umpisa natin sa 13. But said Moses to God, when I go to the Israelites, nakipag-usap si Moses dun sa burning bush, sabi niya, but said Moses to God, when I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you. If they ask me, what is His name? Yan. What is His name? What am I to tell them? Verse 14, God replied, I am who I am. Then He added, this is what you shall tell the Israelites, I am sent me to you. God spoke further to Moses, thus shall you say to the Israelites, the Lord, the God, this is my name forever. This is my title for all generations. So you see, so these titles, this name that was given to Moses, ay kiniklaim ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Kaya nga yung John chapter 8, kung babasahin niyo yung buo at huwag kayong pumayag na verse 40 lang yung basahin niyo para maintindihan niyo yung context, mga kapatid. Basahin niyo yung John chapter 8, makikita natin dyan na ipinapakilala ng Panginoong Kristo na kapantay niya ang Diyos. Kapantay niya ang Ama. Hindi po sa St. Jerome po yan, sa St. Jerome Parish, sakop ng Diocese ng Antipolo. Sa St. Jerome is
Morong. Sa Morong po. St. Jerome Parish in Morong. St. Jerome or Santa Ursula. Hindi ko matandaan. It's either Santa Ursula or St. Jerome. Santa Ursula yata yun or St. Jerome. Nakalimutan ko na. Basta ano yan dito sa ano. Nung pumunta kami sa pilgrimage namin yan. Nung nag-pilgrimage kami. Hindi ko matandaan. It's either St. Jerome or Santa Ursula yata. Sa Binangonan, Rizal. Yan. So yun mga kapatid, na ang Panginoon Kristo ay kiniklaim niya yung title, kiniklaim niya ang title na He is the I Am. Kung no name, sabi niya, Yahweh and Jesus Christ are one. Kung ibasihan natin yung John chapter 10 verse 30, yes, they are. Pero sa Catholic Church, ang aming doktrina is the Father is not the Son is not the Father, the Holy Spirit is not the Son or the Father. They are different or distinct. They are distinct. Pero as the Bible says, they are one. Yan yung sinasabi sa John chapter 10 verse 30. Ako at ang Ama ay isa. At andito rin sa binabasa ngayon na John chapter 14 verse 6. Nung nagtatanong na si San Felipe kung ipakita mo sa amin ang Ama. Sabi niya, matagal na ninyo ako nakasama, hindi niyo pa rin nakikita ang Ama. So, yan. That is yan. Okay. So, mga kapatid, ibig sabihin, kiniklaim ng Panginoon Kristo yung title na yon na ibinigay, ipinakilala kay Moses. Kaya nga, I am the way, I am the truth, I am the life. And then sa John 11:25, I am the resurrection and the life. I am the resurrection and the life. Siya yung pasimulan ng lahat. Siya yung pasimulan ng lahat. Siya yung katapusan ng lahat. Kasi siya, di ba, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. So, without Him, nothing is created. So, ibig sabihin, dahilan sa Kanya, nagpasimula ang lahat. And then, pagdating sa Matthew chapter 25, verses 31 to 46, sa huling panahon, sa katapusan, siya yung maghahatol. Ibig sabihin, it started with Him and it will end with Him. Ngayon, sinasabi na patungkol sa yung sinasabi mo na, sinasabi doon sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8, na iyang kiniklaim din ng Panginoon Kristo that He is the Alpha and Omega. Kung saan ang Alpha and Omega is a title also of God in Isaiah chapter 44, verse 6. So therefore, kiniklaim muli ng Panginoon Kristo that He is God. Mga kapatid, take note ang mga title ng kiniklaim ng Panginoon. I am the resurrection and the life. I am the vine, you are the branches. I am the way, the truth, and the life. And then pagdating doon sa John chapter 8, verse 12, I am the light of the world. Ibig sabihin, lahat. Siya yung kabuuan ng lahat. And that is the title given to Moses by God Himself. So therefore, Jesus Christ our Lord is claiming that title. Kaya dito kung babasahin natin yung succeeding na verses na ito, sinasabi niya, nakita na ninyo ako, nakita na ninyo ang Ama. Gaya nga sa John chapter 10 verse 30, I and my Father are one. Now, the same God pa rin na kinikilala ni Moses, na kinikilala ni Abraham, na kinikilala ni Moses, na kinikilala ng mga Hudyo, at kinikilala natin ng mga Kristiyano. Okay. Kasi sinasabi doon na,
Before Abraham was, I am. So, the same lang. So, makikita natin mga kapatid, sa John chapter 14 verse 6, and then yung succeeding verses, yung sinasabi dito, ibig sabihin na pag gumamit ka ng God bless brother, lakihan mo yung capital letter na G para at least, ang ibig sabihin nun is it refers to God who is Almighty. Kapag maliit kasi, refer lang yan sa mga hindi totoong Diyos. Ganon din yung Diyos na kapag maliit, dapat malaki. So yun. So mga kapatid, ibig sabihin, muli, ipinapakilala ng Panginoon Kristo. Okay. Pero yan natin, i-capital mo lang, i-caps lock mo yung Ibig sabihin mga kapatid, itong sa John chapter 14 is related doon sa sinasabi din niya doon sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay isa. Of course, yung John chapter 10 verse 30, sinasabi ng iba na iisa sa layunin. Yes, of course, they are one in purpose to save the humanity. Pero ang sinasabi ng Panginoon na they are one in divinity, they are one as being God. Kasi sinasabi doon sa what we call this, sa Hebrew chapter 1 verse 3. Di ba ang linaw doon na sinasabi niya, ang anak ang maningning na sinag, sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang Ama, mga kapatid. And then pagdating sa Colossians chapter 2 verse 9, sinasabi doon na sa Colossians chapter 2 verse 9, sinasabi doon sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. So, yung buong kalikasan. And then, binabanggit din dun sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, sabi niya, magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. So, yung si kapantay. At yan din yung sinasabi sa John chapter 8, mga kapatid, na dahilan sa ipinapantay niya yung kanyang sarili sa Diyos, babatuhin sa namang Hudyo. So, tama yung pagkaintindi kasi ng mga Hudyo, sapagkat tama yung kanilang narinig, na ipinapakilala ng Panginoon Kristo na kapantay niya yung Ama, kaya siya babatuhin ng pamumusong. Kasi ang blasphemy, ang kahatulan sa blasphemy is kamatayan. Okay, balikan natin. Okay. At sinasabi dito, I am the way. Siya yung daan. Di ba? Binanggit din yan sa John chapter 10 verse, balikan natin mga kapatid, John chapter 10 verse 7 to 9. So Jesus said again, Amen, amen, I say to you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. Verse 9, I am the gate. Whoever enters through me will be saved and will come and go out and find pasture. I am the gate. Siya yung pintuan. So, dito sa John chapter 14, sinasabi niya, I am the way. Bakit way, mga kapatid? Okay. I am the way. Bakit way, mga kapatid? So, pagkat na-discuss din natin ito ng mga nakalipas na araw, nung nagkasala ang tao, mga kapatid, ang isang paraan lamang para mapanumbalik tayo sa Diyos ay kailangan merong mamamagitan para sa atin. Kasi nung nagkasala ang tao,
nahiwalay sila, namatay sila, di ba? Sinasabi dun sa Genesis chapter 3, huwag ninyong kainin yan sapagkat mamamatay kayo. And then pagdating dun sa Romans chapter 6 verse 23, sabi niya, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death, but the gift, pero ang kaloob ng Diyos ng buhay, but the gift, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, ang Panginoon sa Kristo yung naging daan natin para ma-restore yung relationship natin sa Diyos. Kaya nga kung titingnan niyo yung panahon ng nagkaroon ng crucifixion, di ba nung namatay ng Panginoon sa Kristo, biglang napunit yung tabing sa templo from top to bottom. Ibig sabihin, yung separation ng tao between God and man ay nawala because of the Lord Jesus Christ. So kung hindi sa pamagitan ng Panginoon Kristo, hindi tayo ma-reconcile sa Diyos. Sapagkat, sinasabi na ba, ito na, na-share na natin ng mga kapatid. Sa sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, ang nakalagay sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, sinasabi diyan na, kung magkasala ang tao, kung bakit ang Panginoon sa Kristo yung way, siya yung daan natin, so that we can have access to the Father. Kasi sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, mga kapatid, ang linaw po doon. Sinasabi doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, kung magkasala ang tao sa Diyos, kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring mamamagitan sa kanila ang Diyos. Halimbawa, ako magkasala sa inyo, God can intervene or God can mediate between us. Pero ang karugtong, ngunit, basahin niyo sa 1 Samuel chapter 2 verse 25. Ngunit, kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang mamamagitan? Wala pong karapat-dapat. Wala pong karapat-dapat. That is why God Himself nagpasimula, gumawa ng hakbang para mapanumbalik tayo sa Kanya. Kaya nga, in-announce na kaagad or fin-pronounce na kaagad yung proto-evangelium sa Genesis chapter 3 verse 15. So you see? Sapagkat kung ako magkasala sa iyo, pwedeng mamagitan sa atin ang Diyos to mediate and to reconcile us. But kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang maaring mamagitan? Wala. Kaya kung tao lang ang Panginoon Kristo, hindi siya karapat-dapat. Sapagkat ang kanyang dugo ay contaminated din. Contaminated din. Kung He is just merely a human being. So, kung tao ang Panginoon Kristo, taong pagkakilala mo sa Kanya, then how can He reconcile you to the Father? Ano magiging pakinabang ng Kanyang dugo na itinigis sa krus ng Kalbaryo? Wala. Wala pakinabang. Di ba sa Romans chapter 3 verse 23? For all have sinned and come short of the glory of God. So therefore, kung tao ang Panginoon Kristo, yung dugo niya walang saysay, walang effect yung sinasabi sa Acts 20:28 at saka doon sa Mark chapter 10 verse 45, mga kapatid. You see? Kaya kung ang inyong pagkakilala sa Panginoong Kristo ay tao lang, ay hindi pa kayo natutubos sa inyong kasalanan. Kawawa kayo. Kahit umanib pa kayo sa iglesia na ipinangalan sa Kanya, ngunit ang pagkakilala niyo sa Kanya ay tao lamang, then nonsense yung Kanyang dugo na inihandog sa inyo sa krus ng Kalbaryo. That is different Christ. Other Christ yung kinikilala nyo. Sinasabi sa Galatians chapter 1 verse 7 to 8.
Yung different Christ yung nyo. Kapag different Christ yung kilala nyo, hindi yung totoong Kristo na sinugo ng Ama, hindi kayo maliligtas until now. Yung dugo niya walang saysay, contaminated yun kung He is purely human being. Kasi kung He is purely human being, sakop siya dun sa sinasabi sa Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. And then doon sa 1 Corinthians chapter 15, di ba sinasabi doon, dahilan sa pagkakasala ng tao, pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan. See? Okay. Sa 1 Corinthians chapter 15, di ba? Sinasabi doon. Verse 22, 1 Corinthians 15:22, sapagkat kung paanong mamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Agadan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. So you see? So kung tao lang ang Panginoon sa Kristo, of course, contaminated siya sa kasalanan niya Eva at Adan. So therefore, kahit isang drum or isang tonelada pang dugo yung itinigis niya doon sa krus ng Kalbaryo, walang saysay yun. Walang saysay, mga kapatid. That is different Christ, walang saysay yun. Kaya kung ang Kristo mo tao, then how can you reconcile Him to the Father? How can be the way to the Father? Kasi mga disqualified siya sa sinasabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 25. Kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring mamagitan sa kanilang Diyos. Ngunit, yun ang tanong, ngunit kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang mamamagitan? That is why alam ng Ama na walang karapat-dapat. Kaya nga isinugo ang bugtong na anak. Yan yung sinasabi nung nakalipas na araw. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He sent, isinugo ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ang gumawa ng move. Kasi alam niya wala tayong access. In our own way, hindi natin maibabalik or hindi natin maidudugtong ang naputol nating ugnayan sa Ama. That is why God Himself do the first steps for us to be reconciled once again to Him. So that we will not be lost forever in His presence. Kasi obra maestra niya tayo. Basahin niyo sa Psalm 49, di ba? Lagi na natin Kuya Romy, di ba? Kuya Romy Nunez, lagi na natin itong sinasabi sa Psalm 49 verse 7 to 9. Anong sinasabi dito mga kapatid? Psalm 49 verse 7 to 9. Basahin natin sa Tagalog ha. Ito yung Bible ko na luma. Medyo nasira na to. Pero mahal ito mga kapatid. Okay. Sa Psalm 49 verse 7 to 9. Ito yung sinasabi mga kapatid ha. Related ito dun sa 1 Samuel chapter 2 verse 25. At related din sa sinasabi sa John chapter 1 verse 29. Ito sinasabi mga kapatid. Okay. Nakita niyo na sa Bible yung mga kapatid, Psalm 49 verse 7 to 9. Sabi dito, hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Sinuman. Ang sabi niya, hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Sino ang tinutukoy dito ng Psalm 49? Ng psalmist na si most possibly si King David ito. Hindi kaya ng sinuman na ang sarili ay matubos. Kung tao ang Panginoon sa Kristo, He is included in this verse.
Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. So, paano makatubos ang Panginoon Kristo kung tao lang siya kasama sa rito sa verse na ito? How can He save Himself? And how can He save us? Oh. Okay? Sabi dito, hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. You see? Kung ang Panginoon Kristo, tao lang siya, is merely human being, a purely human being, kasama siya sa verse na ito. Then, how can He save us by His blood? Kung tao lang siya. Ang karugtong, hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Take note ha? Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak, niya'y hindi sapat. So you see, mga kapatid, itong si Albino Ibasco, sabi niya, mag-general cleaning kayo, nilulumot na simbahan niyo. Yang lumot-lumot na simbahan na yan ay yan ang patunay na hindi sulpot ang Catholic Church. Kapag bago yan, ibig sabihin, bagong lutang lang yan. Bagong tatag lang yan. Siguro kakaparehistro pa lang yan sa Securities and Exchange Commission. Albino Ibasco. So, ayang yan si Albin. So, subukan mong pumasok, Albin, sa mga sinasabing lumot-lumot ng mga simbahan. Lalo na sa Batangas. Lumot-lumot lang yan. Pero, pagdating sa loob, ay grabe. Yung iglesia niya pala tatag lang ni Felix Manalo. So, nonsense. So, yun, hindi siguro naabutan ni Alvin yung sinasabi natin. Okay, yan. So, yun mga kapatid. Ang 1 Samuel chapter 2 verse 25 at saka Psalm 49 verse 7 to 8. Kung ang Panginoon Kristo ay tao lamang, kasama siya rito. How can He save Himself? How can be a Savior? How can be a Savior? Kung siya mismo ay hindi siya mako-qualify dito sa Psalm 49 verse 7 to 8. Ulitin natin ha. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang babayar at tubusin sa kabi ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat. You see? Sabi ni Alvin Ibasco na member ng Inc. 1914, si Pedro nagtatag sa inyo. Tapos sabay tawa. Alam niya rin naman na hindi talaga tama yung sinasabi niya. Kasi itong mga Inc. 1914, kahit si Constantine ay sinasabi nila na si Constantine daw nagtatag ng Catholic Church. Meron namang iba na ang nagtatag daw na basta Inca, ang nagtatag daw ng Catholic Church is si San Ignacio. Alam naman natin yung argumento na yan, si San Ignacio nagtatag, napahiya na diyan si Ramil Parba sa debate nila ni Father Darwin. Kaya di ba until now hindi ayaw nila mag-rematch kay Father Darwin kahit inaaliposta na sila sa YouTube, sa Facebook. Hindi na sila nagre-rematch mga kapatid. Kasi mapapahiya lang sila. Kaya nga nung nag-live sila ng debate ni Father Darwin, ang sabi ng mga CFD, yung live coverage ng Inc. 1914 ay biglang pinutol ng Inc. 1914 yung kanilang live. Kasi napapahiya na doon si Ramil Parba. Kung titingnan natin, dahilan doon sa debate na yon is
maraming mga ing 1914 ang nag-convert sa Catholic Church. Ibig sabihin, masasabi natin na nanalo si Father Darwin doon sa debate. So, yun. Okay. Si Darwin na sabi ni Alvin Ibasco, si Darwin na nakabitot sultan na uminom ng alak. Oo, lahat ng mga pare uminom ng alak. Lalo na kapag misa. Ayan, mga kapatid. Okay. Kasi alam mo ba dito sa amin, yung isang binatang handog, noong nanonood siya ng debate, ay pagdating sa kalagitnaan, very strong yung niya. Very strong yung kanyang paninindigan bilang ink. Handog siya Pamilya niya mga ink Pero as the debate continues, pagdating sa kalagitnaan, doon nawindang yung kanyang pananampalataya. So, na-convert siya dito sa aming parokya. Nag-Catholic na siya ngayon. At the same time, nagiging active siya sa Catholic Faith Defenders. Pati yung pinsan niya, nahandog din, na-convert na rin. Tapos, yung secretary namin dito sa parokya, yung dalawa niyang pamangkin, bagamat ang tatay nila is nagsiserve, nag-convert na rin sa Catholic Church. So, marami na pong mga nagko-convert dito sa parokya namin na alam ko. Lalo na yung kakilala ko mismo, si Brother Jay. At saka yung pinsan niya na-convert. At saka yung recent yun, yung dalawang magkakapatid na pamangkin ng pares secretary namin. Yun. So, dati silang mga kapatid. So yun, ibig sabihin, pinapakita lamang doon na nanalo si Father Darwin. Kaya nga tingnan mo, kung hanapin nyo sa YouTube, yung version ng debate ni Father Darwin at ni Ramil Parva, hindi mo makikita. Sabi ni Fossey Destroyer, naging ink ako dati 1 month lang. Umalis ako dahil si Manalo Angel, si Jesus tao lang. Oo. Inaangkin nila yung John chapter 7 na si Manalo daw yung isang anghel doon. Then, sasabihin nila ang Panginoon Kristo tao lang, ipangangalandakan nila yung John chapter 8 verse 40. So, yun nga ang sabi ko lagi dito sa akin, kapag magbasa kayo ng Ebanghelyo, mga kapatid, kailangan huwag kayong pumayag na pag binasa nyo ang Ebanghelyo ay kung ano lang yung verse ang ibigay sa inyo. Lalo na kapag binasa nyo yung John chapter 8, huwag kayong pumayag na verse 40 lang ang inyong babasahin. Basahin nyo yung buong John chapter 8. As a matter of fact, dapat basahin nyo yung buong John chapter 1 hanggang 21. Mga kapatid, dapat basahin nyo yun. Huwag kayong pumayag na kumbaga parang kung ano lang yung isubo sa inyo, yun lang yung kakainin mo. Dapat magkaroon kayo ng tawag ito, extra effort. Huwag kayong pumayag. Kapag babasahin mo yung John chapter 8 verse 40 lang, yun lang yung pababasa sa'yo. Naku, budol yan, mga kapatid. Albino Ibasco. Ako, dito, Albino, payag akong magpaakyat dito, pero magtanong ka sa akin, pero are you ready na tatanungin din kita? Sabagay, hindi na kita i-oblige na mag-open cam kasi hindi ka naman mag-open cam kasi takot ka Ipaakyatin kita, pero handa ka ba na tatanungin din kita? Limit lang sa 1 minute, then 1 minute din, 1 minute, 1 minute. Tanungin mo ako, tanungin kita. Tanungin mo ako, tanungin kita. Handa ka. Okay? Kasi kung hindi kita i-up, hindi kita itatanggalin kita kagad. So, Fossey Destroyer at saka No Name, Kuya Romy, handa daw si Alvin Ibasco na tatanungin. Okay.
So, ikaw muna magtanong sa akin. Magtanong sa akin. Then after that, tatanungin din kita. Okay? Sige. Handa ka? Okay? Alvin Ibasco? Sumisigaw? Ay, huwag kang sumigaw. Magpaliwanag ka lang. Kailangan, pag sinasabihan kitang stop, stop muna. Kasi ipopost ko to sa Facebook eh. Saka sa YouTube. So, kailangan magpakilala ka na ink. So, okay daw. Okay. Sige. Pagbigyan natin. Magtanong ka sa akin, sasagutin ko. Kung hindi ko masasagot, of course, maghahanap ako ng sagot next time kung pwede kong masagot. Kung hindi ko masagot. So, kung magsisigaw ka, hindi ka magpapaawat, tatanggalin kita kaagad. Kasi nakakaya naman, ipopost ko to sa ano. May mga tao kasi kuminsan na ganyan na kapag parang may nag-aaway na ayaw nilang pakinggan. Okay. Si Alvin Ibasco. Okay, Alvin. Sige, magpakilala ka. Kamo, ikaw si Alvin, tapos member ka ng Inc. 1914. Magandang umaga. Ako po si Alvin. Ako po ay masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Okay. Sige. Ano yung tanong mo kung paano sagutin ko kung sakaling alam ko? Ang tanong ko lang po ay ano po ang paliwanag po ninyo sa Trinity po? Trinity. Trinity, one God in three divine person. Yang isa sa reference namin, Matthew 28 verse 19. Okay? Nasagot ko na. Ako naman magtanong. Di po. Okay. Si Mang Felix, totoo ba siyang anghel at propeta? Anong reference sa Bible? Ang kapatid na Felix Manalo ay anghel, hindi sa sintidong espiritu sa kalagayan na may pakpak at halo. Ang Okay. salita Saan yan sa Bible? ay messenger o sugo. Okay. Saang Wala magtatanong, palitan. yung pangalawang tanong doon, di ba, anghel siya, yan yung sagot mo. Anong reference mo sa Bible niyan? Isaiah 46:11, Apokalipsis 7:2 hanggang 3, Isaiah 41:9 hanggang 10. Yan ay mga propesiya ng Biblia na ang katuparan ay kay kapatid na Felix Manalo po. Anghel mo na yung ano natin, na anghel mo na yung pinag-usapan natin, hindi pa yung pagiging prophet. Nakadalawa na po kayo, pwedeng ako naman po. Sige. Kailan pa po nagkaroon ng Kristo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Hindi ako masyado theological yan. Hindi ako masyado pagdating dyan. Noong nagkatawang tao siya, Kristo. Kasi ang Kristo is hinirang, appointed, Messiah. Pero yung pagiging Diyos niya ay nag-exist na noon pa man. Okay, ako naman, no? So, kung hindi man tama yan, Ecclesia Suplex. So, nasagot ko na, Nasagot ko na. Oo, yan yung sagot ko. Ako naman magtanong ngayon. Ngayon, saan yung pagiging anghel ni Ginoong Felix Manalo, ano yung specific na verse na anghel siya? At then, ano yung fruit nyo nakasama siya doon sa Revelation chapter 7? Babasahin natin, Kuya, ha, para may matutunan po tayo na talata ng Biblia, para hindi kwento-kwento. Okay. Ano yung proof, ha? Proof. Ano yan? Babasahin mo yung Revelation 7? It takes, tumatagal.
Eto na, relax lang. Oh. Tatawag ako ng isang tao mula sa silangan sa malayong lugar at siya ang magsasagawa ng aking plano. Kapag ka Okay. ito ay... Teka lang, sumasagot pa ako, kuya. Kapag ka ito ay basahin mo sa ibang translation, may binabanggit na anghel, ibong mandaragit. So para sa amin, ang pagiging ibong mandaragit o anghel, pagka ikaw ay sasagot mamaya, tatawa ako, makakatulong sa iyo yan. Okay. Ang Oh, anghel natatawa ay lang, walang sound. tumutukoy sa sugo. Kaya wag mo akong hanapan ng anghel na parang espiritu sa likas na kalagayan. Ako naman Okay. magtatanong. Ako naman Ikaw magtatanong. ikaw yung sumagot. Okay, sige. Follow up ako doon. Okay. Kasi bakit hindi natin gawing taglilima para naman medyo mas Hindi, tama na yun, mahaba masyado mahaba. Okay, sige. Dahil sa ang Katoliko ay sila ang nagtuturong sila o kayo po ay Kristiyano. Ang salitang Kristiyano ay mga tagasunod ni Kristo. Ang tanong, sinong mga apostol ang nagsagawa ng paglalagay ng krus sa noo na tinatawag na Ash Wednesday? So, sa Matthew chapter 16, verses 18 to 19, specifically verse 19, ano sinasabi dyan? Sabi niya, upon this rock, I will build my church. Ano sabi niya? And even the gates of Hades shall not prevail against it. Ang sinasabi doon, whatever, take note ha, whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. And whatever you will lose here on earth shall be lost in heaven. So therefore, yung sinasabi mo, tinatanong mo, sinasagot nung sinasabing whatever na pentulot ng simbahan. Kasi ang Catholic Church, ang siyang may unbroken connection sa mga alagad hanggang sa mga apostol, mula sa kay Pope Francis down to the very kay St. Peter. Ibig Ngayon, sabihin, kuya, wala ka okay. nabanggit na apostol? Ako na naman. Ash Wednesday? Ha? Wala kang nabanggit na apostol na nag-Ash Ano yung Wednesday? sinasabi yun? Whatever nga. It is in a discretion ng simbahan kasi sinasabing whatever, anuman ipahintulot ninyo dito sa lupa. Anuman nga anuman. Ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipapahintulot sa langit. So kasama yan doon kung ano yung ipahintulot ng simbahan. Magkaroon ng Ash Wednesday, magkaroon ng procession, that is valid under the church authority. Okay, ako naman magtanong. Dahil may tumatawag. Okay, ang tanong ko sa iyo, saan sa Biblia, maging sa prophecy, na ang iglesia itinatag ng Panginoong Kristo ay matalikod or natalikod, lubusang natalikod? Dahil ang tanong mo ay saan sa Biblia, hindi tayo gagawa ng mekos-mekos. Mateo 24:9, sa panahong yon, kayo ay uusigin. Pagkatapos usigin at papatayin, kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Yan ay si Kristo, sila yung mga tunay na Kristiyano, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Makinig ka, kanina haba-haba ng sagot mo eh. Mapopuot sa isa't isa at magkakanulo sa isa't isa. Kuya, kanina ang haba ng sagot mo, hindi kita binatin. Ngayon nagbabasa ako ng talata, batin ka ng batin. Ang tawag ng respeto. Patapusin mo ako magbasa ng verse. Ikaw nga wala kang verse na binabasa, tahimik ako eh. Ngayong nagbabasa ako, tawa Hindi, ka ng tawa. binanggit ko sa iyo kanina, Matthew 16 verse 19. Hindi ba version? Ako nagbabasa bro ako, saglit lang, patapusin mo naman ako. Sa panahong yon, kayo'y uusigin at papatayin. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin. Maraming tatalikod
sa kanilang pananampalataya at ang iba'y papatayin. Lilitaw ang maraming bulaang propeta na yan ay mga pare at papa. Ililigaw ang marami. O, next question. Okay. Okay, next question. Sige, ikaw na magtatanong, ikaw na yung sagot pala. Kasi Ikaw na lang magtanong, bro. Ikaw na lang magtanong. Sino kasunod magtanong? Ikaw na lang, bro. Ikaw na lang magtanong. Okay. Ang sabi doon, ang tanong ko sa iyo is, saan sa Biblia na natalikod yung iglesia? Ang nakalagay doon, maraming tatalikod. Maraming tatalikod. Hindi ang iglesia ang natalikod. Paano mo yan ma-reconcile? Maraming tatalikod. Ang sinasabi doon. Ibig sabihin nyo, yung sinasabing maraming tatalikod, ay kasama yun doon sa sinasabi sa 1 John chapter 2, verse 18 to 19. So, hindi ang iglesia ang natalikod. Marami ang tatalikod. Kung titingnan natin, katuparan ng sinasabi ng banal na kasulatan doon sa 1 John chapter 2, verse 18 and 19. You see? Wala, Ano tanong hindi mo, mo bro? mapaprove. Ano tanong mo? Nagpapaliwanag ka. Ano tanong mo doon? Wala ka naman Hindi, tanong. yun nga, ang tanong ko, saan doon? Saan doon sinasabi na ang tanong ko doon sa'yo? Ang tanong ko doon sa'yo, saan doon sa sinabi mo na ang iglesia ay matatalikod yung itinatag ng Panginoon? Marami ang tatalikod doon eh. So saan doon? Meron ka pa bang ibang verse na alam maliban doon? Kasi nakalagay doon, maraming tatalikod. Kaya nagsisinyas nga ako ng ganina, open and close quotation. Kasi ang sinasabi doon, marami ang tatalikod. Okay. So yun, hindi mo na-prove. Okay. Sasagutin kita. Kung word for word na ang tinutukoy mo, iglesia matatalikod, wala. Pero makinig ka sa babasahin ko, ha? Okay. Makinig ka mabuti. Pag alis ko, alam kong papasukin kayo ng mababangis na lobo. Yan yung mga pare na nakadamit tupa. Yun yung kapito. Walang patawad. Excuse me. Sa mga nakikinig, addition lang niya yung mga pare. Addition niya lang yun. Okay, dari tuloy. Tuloy. Addition mo lang yun. patawad Nakadalawang na addition ka na. sisirain. Nakadalawang addition ka na. Teka bro, Kanina doon nagbabasa sa pa Matthew ako. 24 verse 9. At saka Acts Pag alis 20:29, ko, nagdagdag ka ulit. Pag alis ko, alam kong papasukin kayo ng mababangis na lobo. At walang patawad na sisilain ng kawan. Maging sa mga kasamahan ninyo, lilitaw ang taong magsasalita ng kasinungalingan. Okay, yan. Yung kawan na tinutukoy, makinig ka, yung kawan na tinutukoy, iglesia yon. Kaya kung hahanapan mo ako ng word for word, iglesia matatalikod, yung salitang pag-alis ko, aalis si Kristo, maiiwan ng iglesia, papasukin ng papa at mga pare. Yung mga pare, yun yung magtuturo ng kasinungalingan. Kaya nga kita mo yung pagtanong ko sa yung Ash Wednesday, ang banggit mo lang, kayo yung may apostolic succession, kayo yung may susi. Kasi nga, imbento nyo lang yung mga aral nyo, bro. Imbento at wala sa Biblia. Okay. Ako naman magtatanong sa'yo. Sino ang kawan na tinutukoy at sino yung mabangis na lobo? Ang kawan na tinutukoy, the church founded by Christ. Yun! Na hindi natalikod. Iglesia, pero hindi yun yung inyo. Yun yung kawan na yun, founded by Christ, that started in the 1st century, that until now nag-exist. Hindi nagtalikod yun. Kasi hindi mo na-prove kanina na ang iglesia ay matalikod. At yung sinasabi mong mga lobo, ito yung kawan, this is the church, it is coming from outside. Sila yung makukwalify doon sa 1 John chapter 2 verses 18 to 19. Yan ang sagot ko. Iglesia ni na yun? Iglesia ni? Ang iglesia ang itinatag ng Panginoon, Matthew 16, na itinatag yun ng 1st century. Iglesia? Yun yung iglesia itinatag niya, yung 1st century na hindi natalikod. Hindi yun yung 1914. You cannot reconcile that to the 1st century na itinatag ng Panginoon. Kasi ang inyo, tinatag ni Felix Manalo, registered dyan. Sunod na tanong.
Okay. So, wala Babasahin kang ko na-prove ang dun, ha? gawa 2:29. 29. Ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon. Tanong, pwede mo bang ipaliwanag kung sino yung pinangakuan? Sino yung kausap na sa inyo at sa inyong mga anak? Gawa 2:39. Pwede nyo pong ipaliwanag. Ang context dyan, kausap ni San Pedro, yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo. Okay, punta natin, ha. Ang kausap Sige niya po. dyan yung mga Hudyo kasi yan yung panahon ng Pentecostes. Okay, Acts chapter 2, verses 39. Okay. So, okay. Acts chapter verse 39. Ang context niyan, during Pentecost yan, kausap ni San Pedro ang mga Hudyo. At ito yung sinasabi niya sa Acts chapter 2, verse 39. Sumagot, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Okay? So ang context niyan, ang mga Hudyo ang kausap at sa mga tatawagin ng Panginoon na galing sa iba't ibang bansa. Yun yung, ang relations niyan is yung si Matthew chapter 8 verse 11. Basahin ko muna ang Matthew 8:11 para in support with that. So Matthew 8:11, sabi rito, so hindi yan prophecy that there will be another na church. Ha? Kaya hindi talaga foul talaga yung pagtalikod na sinasabi mo. Matthew 8:11, ang sabi dito, ha. Yun yung relationship ng Acts 2:39. Sabi dito sa Matthew chapter 8 verse 11. Okay. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan, sa kanluran, at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. So yun yung relationship. Ako naman, magtatanong. Siguro last na to, okay na yung ano natin. Last na to or 2 more questions. Ako. Ang tanong, kailan na sa inyong paniniwala, since na hindi mo pa napapatunayan yung Matthew 24 verse 9, kailan ang specific na taon, kung pagbibigyan natin, kung sakaling pagbibigyan natin, kailang specific na taon, naganap ang pagtalikod ng buong iglesia? Okay, sagot ko. Kung specific na taon, ang Sa stand Bible, sa namin Bible. kung specific na taon, walang specific na taon. Bakit? Babasahin ko, ha. Sa panahong yon, kayo ay uusigin. May pag-uusig. Papatayin. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kung napansin mo, ang tatalikod o tatalikuran nila, yung kanilang pananampalataya, hindi partikular yung Pero yun ay iglesia. marami. Makinig ka muna. May sunod ka ang tanong, may sagot pa ako eh. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sa isa't isa at magkakanulo sa isa't isa. Lilitaw na yung maraming bulaang propeta. Ililigaw na yung marami. Sa makatwid, sa talatang ito, kung nauunawaan ninyo yung kasaysayan, pagkaalis ng mga ng ating Panginoong Hesukristo at maiiwan ng mga apostol, mayroon ng aral na ipapasok itong mga pare na mga kasinungalingang aral. Mga imbentong aral na magtuturo ng kasinungalingan sa tao. Yan yung pagtalikod sa pananampalataya. Kaya nung tinanong ko sa'yo, Ash Wednesday pa lang, nagkanda utal-utal ka kung kanino talata babanggitin mo, sinong apostol ang babanggitin mo. Kasi nga, aminin mo na yung katotohanan, puro imbento lang yung aral ninyo sa pamamagitan ng sa inyo yung susi, nasa inyo yung magisterium, lahat yun kuya, imbento lang kuya. Wala kang talatang maibibigay. Sinong apostol ang nagbuhat ng krus, sinong apostol ang
sinong apostol ang nagrosaryo, sinong apostol ang nagdiwang ng araw ng kaluluwa, araw ng mga patay. Lahat ng babanggitin mo yan, puro kwento na lang at sasabihin mo, magisterium. Yan ang totoo niyan, bro. Huwag mong Okay. lokohin yung mga tao na nagtuturo ka, puro ka kasinungalingan. Okay, sige, sige. Thank you sa oras mo. Okay. 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 Thank you sa oras ni Alvin. Alvin, thank you Okay. So, dalawa yung verse na ang isa sa verse na ginamit ni Alvin, mga batid, para sa hindi nakakaalam, sa mga hindi nakababasa, yung Matthew 24 verse 9, dinagdagan niya yung mga pari at mga pari at mga obispo. And then, pagdating doon sa Acts chapter 2 verse 20, Acts 20:29, Acts 20:28, dinagdagan niya rin siningit niya rin yung mga pangalan ng mga pari. Okay. Ngayon, makikita natin dito mga kapatid, wala po siyang na-provide na verse at hindi rin niya ma-specify kung kailan na taon na talikod yung iglesyang itinatag ng Panginoon. Kasi kahit ang mga secular historian or kahit sa Biblia, wala kang makita na natalikod yung iglesyang itinatag ng Panginoon. Ang binabanggit niya mga kapatid, yung Matthew 24 verse 9. Ito mga kapatid, sabi nga dito, sa Matthew 24 verse 9, legit, sige, alis ka na. Sa Matthew 24 verse 9, sabi dito, basahin natin maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Ang sinasabi dito, pagdating nito, itong event kasi nito, Matthew 24 mga kapatid, is, apocalyptic ito. Eschatological event itong Matthew chapter 24. Ang sabi dito ng Panginoon, sa verse 9, eschatological, ibig sabihin, it pertains on the last days. Pero never dito makita na verbatim, word for word, sinasabi ng Panginoon, ang aking iglesia ay matatalikod. Ang sinasabi dito sa Matthew 24 verse 9 is maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mga kapatid, yung sinasabi sa maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Pero never sinabi na matatalikod yung iglesyang itinatag ng Panginoon. Never. Kasi kung sasabihin mo at i-insist mo na natalikod ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo, ay lalabag iyan dun sa hula sa Daniel chapter 2 verse 44. Mga kapatid. Ang sinasabi dito sa Daniel chapter 2 verse 44, okay, ito mga kapatid, sa Daniel chapter 2 verse 44, so, ang sinasabi dito, mga kapatid, ang linaw nito, sa panahong yaon, sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kariang hindi mababagsak kailanman ni masasakop ninuman. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. So kung natalikod yung iglesia na itinatag ng Panginoon, ay automatically lalabag ito dito or mabaliwala itong prophecy na sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 24. So ano ibig sabihin nung Matthew chapter 24 verse 9 na maraming tatalikod? Take note maraming tatalikod, hindi matatalikod lahat. Or sinabing matatalikod ng buo. John, tingnan yung grammar nun mga kapatid Maraming tatalikod. Hindi sinabing matatalikod ang buong iglesia. Dahilan sa pag-uusig. Nakita niyo yung difference mga kapatid? Maraming tatalikod. Hindi sinabing matatalikod ang buong iglesia. Or else that will contradict to the prophecy of Daniel chapter 2 verse 44. Sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44, in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed
or handed thee over to another person. So you see, kung pagbibigyan natin yung natalikod, wala eh. Maraming tatalikod. Hindi sinasabi, ang buong iglesia ay matatalikod. Sa panahong iyon, darating mga pag-uusig, ang mga pagsubok, papatayin kayo, ang buong iglesia ay matatalikod. At muli ko itong ibabangon sa Pilipinas. Walang ganon. Panaginip lang yun, mga kapatid. At kung mangyari yun, kung pagbibigyan natin na natalikod, lalabas na nagapi ng kamatayan ang iglesyang itinatag ng Panginoon. Whereas, doon sa Matthew 16 verse 18 to 19, upon this rock I will build my church, that even the gates of Hades shall not prevail against it. Diba? So walang naganap na pagtalikod. Maraming tatalikod. Iba yung maraming tatalikod kaysa buong iglesia ang matatalikod. Iba yung kahulugan nun. Lalabag sa Daniel chapter 2 verse 44 at lalabag sa dun sa prophecy sa 2 Samuel 7:12 to 13. Ang sabi dito sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13, mga kapatid. Okay? So kung ipanghawakan natin yun, paniniwalaan natin yung kasinungalingan ng 1914 para lang nila mapiit at may siksik Ginoong Felix Manalo, ay mabaliwala yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sinasabi dito sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo, patatatagin ko ang kanyang kaharian. Okay? Verse 13, siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan. Magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. So, kung natalikod, hindi magpakailanman. You see, mga kapatid? And then, yung sinasabing tatalikod, maraming tatalikod, ito yung sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 18 to 19, mga kapatid. Anong sinasabi dito? Okay, punta natin 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Ang mga anak malapit ng wakas, tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Verse 19. Bagamat sila'y dating kasamahan natin. Bagamat sila'y dating kasamahan natin. Okay? Hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana sila sa nakasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Okay? So, ibig sabihin, sila yung tumalikod. I-check nyo si Mang Felix. Ano bang pinagmulan niyan? Si Martin Luther, ang pinakaunang protestante, ano bang pinagmulan niyan? Si Arius. Ano bang pinagmulan ni Arius? Na yung paniniwala ng ink ay kinopya nila ka Arius. Ano ba si Arius? Di ba? Dati siyang pare. Si Martin Luther. Si Ellen Goldwhite. Si Charles Hayes Russell. Lahat-lahat ng mga sect at denominasyon, ang pinakaugat nila kay Martin Luther. Sino si Martin Luther? Agustinian monk. Makukonsider si Manalo na antichrist talaga. Kasi yun sinasabi sa 2 John verse 7. Sa 2 John verse 7, mga kapatid. Okay. Sa 2 John verse 7, ang sabi dito no name, sabi niya. No name ito, sabi niya 2 John verse 7. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya. Itong magdaraya, then pinaliwanag niya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y
naging tao, hindi sinabi na nagpapahayag na si Kristo ay tao, kundi ang sinamang taong hindi nagpapahayag na si Jesu Kristo ay naging tao, ang karugtong, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. You see, ang mga antikristo, ibig sabihin mako-qualify si Manalo. Si Mang Felix, mako-qualify siya based dito sa verse 7. Kasi hindi sila nagpapahayag na ang Panginoon Kristo ay naging tao. Pag sinabi naging tao, bakit naging tao? Ano ba dati siya? Kasi kung sinabi dito, kung ang sino mang hindi nagpapahayag na si Kristo ay tao lamang, yan, nakakatakot yun, kasama tayo doon. Kung hindi natin na pinapahayag na si Kristo ay tao lamang, siya ay magdaraya at antikristo. Pero ang sinasabi dito, ang sino mang hindi nagpapahayag na si Kristo ay naging tao, siya ay magdaraya at antikristo. Pero kung ang nakalagay doon, ang sino mang hindi nagpapahayag na si Kristo ay tao lamang, yun yung magdaraya at antikristo. Nakakatakot yun sa part natin ng mga Katoliko. Pero ang sinasabi dito, naging tao. Pag sinabing naging tao, ibig sabihin, he has other nature prior to it. At ano yun? Yan yung sinasabi sa John chapter 1, verse 1 to 3, and then verse 14. And then Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Ano sinasabi doon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And then sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Naging laman, naging tao. Kaya yun yung sinasabi sa Isaiah chapter 7 verse 14. Emmanuel, kasama natin ang Diyos kasi naging tao siya. So kapag hindi mo pinapahayag na gano'n, na ang Panginoon Kristo ay naging tao, kasama ka sa mga antikristo. So you see, makukonsider kayo na antichrist. Bakit naging tao? Yan ang isa pa sa sagot. Sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Sinasabi doon, magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang ilipin. Di ba related yon doon sa John chapter 1 verse 1 to 3 at saka verse 14. Ay yung word of God na yan. Hindi mo pwede ma-deny na ang Panginoon Kristo yan. Kasi sinasabi dito sa Revelation chapter 19 verse 13, Kuya Romy, Matthew chapter 19 verse 13, kay no name, sabi rito, yung ibig sabihin na ang Panginoon Kristo ang tinutukoy doon sa John chapter 1 verse 1 to 3, hindi yung diwa o panukala lang. Kaya mali na naman doon si Mang Felix. Okay, sabi dito, tigmak ng dugo ang kanyang kasuutan, salita ng Diyos ang tawag sa kanya. Sa kanya. Salita ng Diyos ang tawag sa kanya. It refers to a person, and it refers to our Lord Jesus Christ. So you see? Ano pa sinasabi sa John chapter 3 verse 13? Walang makaakyat sa langit kundi yaong bumaba mula sa langit. Ibig sabihin galing sa langit ang Panginoon Kristo. Sa John chapter 3 verse 31 inulit. Ano sinasabi sa John chapter 3 verse 31? Sinasabi sa John chapter 3 verse 31, mga kapatid. Okay, ang sabi dito, okay,
Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay nasa lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. So, the Lord Jesus Christ is referring to Himself, galing sa langit. Kaya nga sa Hebrews chapter 10 verse 5, makikita din natin doon, nang pumanaog siya sa lupa ay sinabi niya. O, di ba? Basahin niyo yung Hebrews chapter 10 verse 5. Ibig sabihin pumanaog siya. Bakit siya pumanaog? Kasi galing siya sa itaas, galing siya sa langit. You see? Balikan natin yung 2 John verse 7. So yung Antikristo, yung hindi nagpapahayag na si Jesucristo yung naging tao. Bakit naging tao? Ibig sabihin, he has other nature prior to it. Ano yun? Yung pagiging Diyos niya. Kaya nga sinabi niya dun sa John chapter 8 verse 58, before Abraham was, I am. Kaya nga babatuhin siya ng mga Hudyo. Ba wala ka pang 50 na taon, tapos sasabihin mo, before Abraham was, I am? Ibig sabihin, kino-confirm ng Panginoong Jesucristo that He was with God in the beginning. Kaya sigurado tayo na siya yung kausap doon sa Genesis chapter 1 verse 26. Ngayon, lalangin natin ang tao, gawin nating kalarawan siya. You see? Genesis 11 verse 7, kaya sinasabi niya, ngayon puntahan natin. Oh. Di tama yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And the Word became flesh and dwelt among us. Kaya pala sinabi na, Emmanuel, God with us, kasi nagkatawang tao siya kasama natin. Yeah, so yun yung sinabi sa Philippians chapter 9, Philippians chapter 2, verse 11. Ang bulaan, Kimi, natural yung 1914. Yung pinipilit na sinasabi na talikod yung iglesia, yung binanggit, Matthew 24, verse 9. Maraming tatalikod. Hindi ang buong iglesia ang tatalikod. Yun yung sinusuportahan ng 1 John chapter 2, verse 18 to 19. Na dati natin silang kasamahan, tumalikod sila. Yeah? Kaya nga sila yung binabala ni San Pablo sa Galatians chapter 1 verse 6 to 8. At yung sa 2 John verse 10. Na kapag pumunta sila sa inyo, huwag niyo silang batiin. Kaya huwag niyong batiin yan, ngayon. Kasi kapag batiin mo raw, nakikisangkot ka sa kanilang kasalanan. So sila yung matutukoy na Antikristo, mga kapatid. Okay. So, you see? Bakit naging tao? 2 John verse 7, nakapakalinaw niya, very strong word yan. Of course, may nakita akong member ng Inc. 1940, nakahanap ng ibang translation. Na tao daw. Pero hindi, ang linaw na naging tao. Coming into the flesh. Bakit coming into the flesh? Ano siya dati? Kasi Diyos siya. Nagkatawang tao. Yung sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Kaya nga sinasabi doon sa Hebrews chapter 1 verse 3. Sapagkat ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang ama, gayon din ang anak. Then, pagdating doon sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya ay naging tao. Naging tao na naman, inulit na naman. Kaya nga sa Titus chapter 2, verse 13. Hanapin, tama ba ako? Yun yung binabasa lagi. Bro, simple, di mo ba alam si Alvin na sa ako ni Brother Boroboy litra kahapon na panaamin na Diyos Jesus. Ngunit ang hindi kumilala na si Jesus ay naging tao, ay hindi isinugo ng Diyos. Yes, yun yung nga, Kimi. Pag sinabing naging tao, yun nga, naging tao. Ibig sabihin, he has other nature, yun nga, tinutugunan ng
yung naging tao, yung verse 7, 2 John verse 7, tinutugunan ng Philippians chapter 2 verse 5 to 8, Hebrews chapter 10 verse 5, John chapter 1 verse 1 to 3, and then verse 14, John chapter 3 verse 13, and then verse 31, and then Hebrews 10:5, Colossians chapter 2 verse 9. Tinutugunan ng 2 John verse 7 na yun. So therefore, hindi ang Catholic Church, yun, pasok doon. Ang pasok doon yung in 1914 sa 2 John verse 7. Diyos siya na nagkatawang tao. We believe in the Catholic Church, we believe that He's 100% human and 100% God. Hindi mahirap mapaniwalaan yun kasi yun nga, binabanggit na nga natin yung mga talata eh. And then yung binanggit na naman ni Alvin kahapon, yung sinasabi niya, imbento lang daw. Ibig sabihin, hindi niya talaga naiintindihan ang Matthew chapter 16 verse 19 at saka yung Matthew 18:18 mga kapatid. Ang Kimi, ang makukwalified nga na Antikristo, kayo yun, yung sa 2 John verse 7. Ang sino mang hindi nagpapahayag na si Hesus Kristo ay naging tao, ay Antikristo, magdaray at Antikristo. Kung ang sinabi doon, ulitin ko ulit Kimi, kung ang sinabi doon, kung ang sino mang hindi nagpapahayag na si Hesus Kristo ay tao lamang, ay Antikristo at magdaraya. Doon, pasok kami doon. Pero ang sinasabi doon sa 2 John verse 7, ang sino mang hindi nagpapahayag na si Hesus Kristo ay naging tao, ay Antikristo at magdaraya at Antikristo. So therefore, kayo yung qualified doon. Yan. Bakit naging tao? Yun nga, sinasabi natin kanina, doon sa Colossians chapter 2 verse 9, John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14, John chapter 3 verse 13, Hebrews chapter 10 verse 5, John chapter 3 verse 31, and then yung sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, and then Colossians chapter 2 verse 9. Okay. Si Fausto naman, sagutin nyo naman si Fausto. Andiyan si Fausto. Alam natin na yung tinutukoy ni Fausto, John 17 yan. Pero kama yun Fausto eh. Nakalagay doon. May kama doon. Fausto, welcome sa platform Iglot. Okay. So yun mga kapatid. And then yung sinasabi ni kanina ni Alvin. Sinasabi ni Alvin kanina, imbento lang. Sinasabi niya, imbento lang yung mga aral natin. Halimbawa, Ash Wednesday. Hindi niya naintindihan yung Matthew 16:19. Yung Matthew 16:19, since na ibinigay yung authority kay San Pedro, yung authority na ito ay dumadaloy sa simbahan. Kasi ang Catholic Church lang may unbroken link to the apostles. Kaya yung verse na yun, sa Matthew chapter 16 verse 19, nasabi niya, ang anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. Anuman ay pahintulot ninyo dito sa lupa ay pahintulot sa langit. So therefore, kapag magsalita ang simbahan, bawal yung contraception. Bawal yan. Huwag kayong kumain ng karne sa panahon ng Lent every Friday. Bawal yan. Mag-fasting tayo. Dapat sumunod ka. Or else, lalabagin mo yung sinasabi sa Luke chapter 10 verse 16. Ano ang sinasabi dun sa Luke chapter 10 verse 16? Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin at nagtatakwil sa nagsugo sa akin. So, sino ulit makaklaim ng verse na yan? Tayo lang. Bakit? Tayo lang merong unbroken connection from our current leaders na kamamatay lang, si Pope Francis down to St. Peter. Kimi, tapos na nagtanong na kanina si Alvin. Alam ko naman, pariola naman yung itatanong niyo, wag na lang. Okay.
Sabi nung asawa ng pinsan ko, natapos niya raw yung 25 pandoktrina ng Inc. Sabi niya, pero hindi ako napa-convert. Sabi niya, pang ano pa si manalo sa kanila, hindi si Jesus. Huwag na bro, mana kay Alvin yan, sisigaw. Hindi, alam namin na alam namin na 1914, hindi tunay yung aral. Pareho lang naman kayo ng argument ni ni Alvin Kimi. Matthew 24 verse 9, hindi sinabi doon buong iglesia ay matatalikod. Inuulit-ulit niya tapos bigla niya siningit yung mga pari doon, pangalan ng mga pari at mga obispo. Maging doon sa Acts 20:29, siningit niya rin yung mga pangalan ng mga pari doon at obispo, di ba? So, tingnan mo, ang kawan ng iglesia ng Panginoon ay tinatag niya na mula sa 33 AD hanggang sa kasalukuyan hindi natalikod, yun yung kawan. Hindi yung kawan nila. Maraming papasok. Sila, yung kawan nila, sino nagsira sa kanila? Sila. Di ba? Yung magpamilya nila. Wala na sumira sa kanila na maninila. Oo, ad hominem yung style yan. Siningit niya yun sa talata. Wala naman dun sa Acts 20:29. At saka yung Matthew 24 verse 9. Maraming tatalikod. Diba? Hindi sinabi, ang buong iglesia ay matatalikod. At ngunit, huwag kayong mag-alala. Ito'y muling babangon mula sa silangan or galing sa Amerika. Kasi ang unang nag-claim niyan si Mang Joseph, di ba? So hindi sinabing ganoon . So ang tatalikod pala, yun yung sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 18 to 19. But the church will not be apostatized kasi unang-una may pangako nga . Doon sa Matthew chapter 16 verse 18, upon this rock I will build my church that even the gates of Hades shall not prevail against it. Wala man lang open and close parenthesis doon na ngunit pagdating ng araw, ito'y matatalikod at muli ko itong ipatatayo sa pamagitan ng isang sugo na ang pangalan ay Felix or Happy. Kahit happy man lang. Doon sa Pilipinas. Wala man lang open and close parenthesis na ganun. So, kapag sasabihin mong natalikod, budol yan, mga kapatid. Hindi totoo yan. Okay? So, kaya huwag tayong maniwala. Kasi ang linaw sa prophecy pa lang. Kaya nga naalala nyo ba Destroyer tsaka no name Kuya Romy, yung sinabi ni Hamskirei ni Numina Sakra, ang sabi ni Numina Sakra is sabi niya yung sa Luke chapter 1 verse 48, all generations shall call me blessed. Kahit yung Luke chapter 1 verse 48, all generations shall call me blessed. Prophecy yun. Kung totoong natalikod yung iglesia, dapat hindi binanggit ni Mama Mary yun sa prophecy niya, sa Magnificat niya. Di ba? Yung sinabi ni Numina Sakra, which I believe true. Kasi kung natalikod yung iglesia, anong mga henerasyon na magsasalita ng siya'y mapalad? Blessed are you among women. Ang Catholic Church lang. So kung natalikod yung iglesia itinatag ng Panginoon, hindi natupad yung sinasabi sa Luke chapter 1 verse 48. Okay? Yon, mga kapatid. So ibig sabihin, lastly, yung Matthew chapter 16 verse 19, nagpapatunay na kung ano yung ipapahintulot ng iglesia ng simbahang itinatag ng Panginoon, hindi ng tao ay ipapahintulot sa langit. So, kapag may nakikita kayo, ibig sabihin, kapag may nakikita kayo sa simbahan na itinuturo na kahit wala sa Biblia, pero itinuro ng simbahan, that is valid. Base sa Matthew chapter 16 verse 19 at saka Matthew chapter 18 verse 18. Ano man ay pahintulot ninyo din sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ano mang ipapahintulot, ano ay pagbabawal ninyo din sa lupa, ay pagbabawal sa langit. So, hindi ba nila naiintindihan yun?
Aha. So yun mga kapatid. Okay. Yusuke Puruya. Ah, next time na lang, Yusuke. Ay, hindi na Kimi. Ano ko na kanina si Alvin. Pareho lang naman kayo ng argumento eh. Kimi pass sa grammarless. Sabi ni Posey Destroyer. Okay. Sabi ni Posey Destroyer. Pass sa grammarless. Oo, sabi kasi ni Ventilasyon, hindi ko makalimut-limutan eh. Ang debate niya kay James White, we are not just simply basing our faith in grammar. Ibig sabihin, talagang ini-ignore nila yung grammar, mga kapatid. So, yan. Okay. Sabi ni Bailey, paakyat ako sir. Ganyan talaga pag walang alam, ayaw magpaakyat, sabi niya. Wag na po. Kahit naghihinahon ako, nagtataas din ng pressure ko kasi pero mo isingit ba naman doon sa verse na yung mga pare at mga mga obispo, wala doon eh. Mga dalawang verse ginawa niya. So labag na kagad yun. So, at saka discarded din to na para habang nagsasalita tayo, makikinig nila. Baka sakaling hipuin sila ng Panginoon. Aalis sila doon sa iglesyang itinatag lamang ni Felix Manalo. Alam niyo ba mga kapatid, di ba? Actually, baka narinig niyo rin to kay Atty. Marvel Yasos. Ang sinasabi doon sa Psalm 127 verse 1, maliban na ang Diyos ang nagtayo ng isang bahay, ay walang kabuluhan. Yaong itinayo ng isang panday. So kung ang bahay na ito pala ay tumutukoy sa iglesia, at ang iglesia na ito ay yung itinatag ng Panginoon Jesucristo, hindi ng tao. Kasi maliban ang Diyos ang magtayo ng isang bahay, ibig sabihin, parallel siya, cross-reference niya yung Daniel chapter 2 verse 44. Ang sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44, in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom. Ang Diyos ay magtatayo ng isang kahariang hindi mawawasak o masisira kailanman. Then pagdating sa Matthew chapter 16 verse 18, upon this rock I will build my church. Ibig sabihin, natupad yung prophecy sa Daniel chapter 2 verse 44. Ngayon, itong sinasabi sa Psalm 127 verse 1, maliban na ang Diyos ang nagtayo ng isang bahay, walang kabuluhan ang ginawa ng nagtayo. At ano yung bahay na tinutukoy? Yun yung sinasabi sa 1 Timothy 3:15, di ba mga kapatid? Ang sinasabi sa 1 Timothy 3:15, ang sinasabi doon, kung ako may magluwat, sabi niya, dapat maalaman mong paano ugaliin sa sambahayan ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos na siyang haligi at suhay ng katotohanan. You see? So ang sambahayan pala na natutukoy doon sa Psalm 127 verse 1 ay yung iglesia ng Diyos. Hindi ito yung kay Soriano. Bakit iglesia ng Diyos? Sapagkat si Kristo ay nagtatag ng kanyang iglesia. Siya ay Diyos. Kaya kung makita mo yung Roma 16:16, walang pagkakaiba yun sa 1 Timothy 3:15, 1 Corinthians chapter 11, 1 Corinthians chapter 15 verse 9, iglesia ng Diyos din nakalagay doon. Walang pagkakaiba yun kasi si Kristo ay Diyos. Kaya pag sinabi ni Pablo doon sa Roma 16:16, mga iglesia ni Kristo, walang problema. Kasi si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Alam ni San Pablo yun. Kasi siya rin nagsulat ng Philippians chapter 2, verse 5-8. Hindi mo pwede pagkunta-kontrahin yun. Anong akala nyo kay San Pablo? Ulyanin. Okay. Yan. Yan mga kapatid.
Oh, ang kasunod pa, yung sinasabi na, ibig sabihin, plus meron pa sa Bible. Okay? Hanapin natin ang Diyos ay hindi nananahan sa templong gawa ng tao. Ibig sabihin, it supports doon sa Psalm 127 verse 1, mga kapatid. Okay. So 1 Samuel chapter, yung sinasabi sa Psalm 127 verse 1, and then, okay. Okay. Sa Acts 7 verse 48, okay? Ano sinasabi sa Acts 7:48? Okay. Di ba? Related yung Psalm 127 verse 1, kaya walang kabuluhan yung tatag lamang ng tao. So alam na natin na wala palang kabuluhan yung tatag lamang ng tao. Dito sa Acts chapter 7 verse 48. Okay. Acts, sa gawa ng mga apostol, Acts 7:48. Tingnan niyo mga kapatid, buksan sa Bible niyo. Sabi dito, so we're about to end mga kapatid, dito na tatapusin. Yet the Most High does not dwell in houses made by human hands, as the prophet says, the heavens are my throne, the earth is my footstool. What kind of house can you build for me, says the Lord, or what is to be my resting place? So, related siya doon sa Psalm 127 verse 1, na kapag ang bahay mo or ang iglesia mo ay tatag lang lamang ng tao, ay makukwalify siya na walang kabuluhan. So mga kapatid, so, since the Catholic Church is the church founded by the Lord Jesus Christ, hindi natalikod at kailanman hindi matatalikod ayon sa mga hula. So, ibig sabihin, lahat ng mga umiiral ngayon ay hindi kinalulugdan ng Diyos at kailanman hindi niya kinalulugdan. Kaya nga, kung babasahin natin yung Romans chapter 8, mga kapatid, basahin natin sa Romans chapter 8. Okay, puntahan natin tama ba ako, brother Kuya Romy? Romans chapter 8 verses, okay, Romans chapter 16 verses 26. Yan, makalimutin na tayo. 16, 17 to 18, sabi niya, I urge you, brothers, to watch out for those who create dissensions, and obstacles in opposition to the teachings that you learned. Avoid them, for such people do not serve our Lord Christ, but their own appetites, and by fair and flattering speech, they deceive the hearts of the innocent. So, iwasan daw yung gumagawa ng mga pagkakampi-kampi at pagkabahagi. Kasi, ang Panginoon ay nagtatag lamang ng isang iglesia. Kaya nga, ang pangarap niya doon sa John chapter 10 verse 16, there will be one flock and one shepherd. Hindi niya sinabi doon na there will be more flocks and more shepherds. Kasi kung sinabi ng Panginoon, there will be another flocks and another shepherds, okay lang sana ang magkakaroon ng iba't ibang mga sekta. Pero ang sinabi ng Panginoon, there will be one flock and one shepherd, mga kapatid. Kaya nga, yun yung pinagdasal niya sa John 17, I pray that they may be one. Kaya nga sinabi niya sa Matthew chapter 16, verse 18, I will build my church, not churches, singular. Then, pagdating dun sa Ephesians chapter 4, verse 5 to 6, sabi niya, one faith, one Lord, one baptism. Isa lang. Then, dun sa Daniel chapter 2, verse 44, sa hula, God will set up a kingdom, not kingdoms. Then, pagdating sa Matthew 16, I will build, sabi ng Panginoon, verse 18, I will build my church, not churches. So you see?
So, ibig sabihin, ito mga kapatid, dati mga protestante, yung Inc. 1914 o anumang mga sekta at denominasyon, hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. At kasama sila doon sa binabalaan doon sa Matthew chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Bakit natin sinasabing hindi sila tumutupad? Sinasabi sa Matthew chapter 12 verse 30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Paano natin masasabi na hindi sila panig sa Panginoong Jesucristo? Di ba naalala niyo sa Acts chapter 9? Nung kinakalaban ni San Pablo ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo, sino ang kinakalaban niya? Ang Panginoong Jesucristo. Ano sabi ng Panginoon? Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Take note, ang inuusig ni San Pablo, ang mga mananampalataya, ang iglesia, ang Catholic Church. Pero ang sabi ng Panginoon, bakit mo ako inuusig? You see? Ibig sabihin, sa Matthew chapter 12 verse 30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. If hindi ka panig sa simbahang itinatag ng Panginoon Jesucristo, ibig sabihin, kalaban mo siya. Kasi siya yung head of the church. Colossians chapter 1. And the church is His body. So therefore, kung hindi ka nagpapasakop sa iglesia yung tinatag ng Panginoon, kalaban ka. At sinasabi sa Matthew 12:30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. Hindi. Pagtutulong ba yan ng pag-iipon sa Panginoon Kristo? Na makikipag-compete ka sa Panginoon Kristo, nagtatag ka ng sarili mong iglesia at pinarehistro mo sa Securities and Exchange Commission? Pagtutulong ba yan pag-iipon? Kaya nga, doon sa Galatians chapter 5 verse 19 to 20, although na marami yung babala doon, pero yung isa sa mga babala na hindi nila pinapansin is yung salita na pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi. Yung the rest of those other words doon, inaatake nila yun sa atin sa Catholic Church. Pero yung dalawa na hindi nila pinapansin, yung pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi, hindi nila na-highlight. So therefore, kasama sila doon sa binababalaan ng Panginoon na hindi makapapasok sa kaharian ng langit. Mga kapatid. Okay. Yun na, lampas na tayo, Brother Romy. Kuya Romy, lampas na. So, shalom, maraming salamat sa mga kapatid natin na nakihalubilo sa atin. Mga member ng Inc. 1914 at yung member ng mga Ethos Bottom. Andito sila, mga taga Ethos Bottom. Si Kuya Romy, No News, si No Name, si Billy, ano rin yata to? Inc. 1914 din to. Saka si Pausto, mga Inc. 1914 din to. So si Kimi, Inc. 1914. So kasi po si Destroyer. And then, yung mga nagtap ng screen, si Kuya Romy, Nox Cross Gaming, si Vance, si Pausto, na member ng Inc. Si Yusuki Poroya, Billy, at saka si Lance, saka si Greg Almonte. And then yung 1.1k likes, so sana 1.1 talaga yan sila. Yung hindi man nag-tap ng screen, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikisa. Kailangan talaga natin, Katoliko, pag-aralan yung ating pananampalataya. At pag magsuri, ang totoong pagsusuri, mga kapatid, ay kinakailangan yung kabuuan ang titingnan mo. Kumbaga sa coins, ang titingnan mo not only the other side, but bagkos, tingnan mo rin yung kabilang side. Yun yung totoong pagsusuri. Check yung kabuuan. Pag sinabing natalikod, totoo bang natalikod? Pag sinabing totoo, buo, dapat buo. Pero pag sinabing maraming tatalikod, iba po ang kahulugan ng maraming tatalikod at matatalikod yung buo. So, dapat maintindihan natin yun, mga kapatid. Ang Matthew chapter 24, eschatological ang settings nun, ang context nun. The Lord Jesus Christ telling us about the eschatological things to happen. Pero never doon sinabi ng Panginoon na matatalikod ng buo
ang kanyang iglesia. Bagkus ang sinasabi niya, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Sana maintindihan natin yun. Pag magbasa tayo ng Biblia, intindi natin in its entirety, mga kapatid, not yung pa konti-konti lamang, yung pipiin lamang natin. Sapagkat sinasabi nga ni St. Augustine, if we believe only, if we chose only to believe in the gospel, it is not the gospel that we believe, but ourselves, mga kapatid. So, that is by now, mga kapatid. Shalom. And God bless sa ating lahat. I-end na tayo ni Bailey kasi alam niya na may liliwanagan yung mga Katoliko. Maliwanagan yung mga Katoliko, wala na silang mabudol, mga kapatid. So, tuloy lang tayo kahit pakunti-kunti lang yung ating mga nababahaginan. At least, with that is, wala na silang mabudol balang araw. So, that is by now, mga kapatid. Shalom, may God bless us and keep us safe and sound sa araw nito. Iligtas naman tayo ng Panginoon sa anumang mga panganib, sa anumang mga sakuna. Iligtas niyo tayo sa mabigat mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman. Iligtas tayo sa stroke, sa cancer, sa hypertension. Maging normal yung mga blood sugar natin, cholesterol level natin, at lahat ng ating mga ang kalusugan nating maging maayos. Ligtas tayo ng Panginoon sa road rage, sa mga sakuna sa kalsada, at sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Shalom, that is by now, mga kapatid. Signing out, my dear brothers and sisters. Sabi ni Yusuki Poruya, basahin ko muna, nervyoso ang host. Kayo ngayong nervyoso, ayaw nyo magpakita sa camera eh. Saka yung mga pangalan nyo iba-iba. Ibig sabihin kayo yung nervyoso. So, signing out, my brothers and sisters.